Magandang araw sa ating lahat. Welcome back, Rampage Motovlog. So, ngayon medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload. Diba? So, ngayon may nakikita kasi ako, isang maisog rally. May nagsalita babae na noong November daw ay nahuli din daw siya. No, nahuli din siya, pinapahuli siya ni General Torre at ipapadala din daw siya doon sa ICC. So ngayon, hindi fake news to. Nakita ko tong video to. Tapos, isi-share ko lang sa inyo para komento rin kayo. Eh ako, sinasabi ko lang, totoo ba to o hindi? Okay. So, pinahuli siya ni General Torre. Tapos, ayun, kinausap, maraming chichibulitsing kinikwento niya. Kaya, ito, gusto ko lang i-share, hindi fake news to, isa tong Maisog Rally. No, Maisog Rally na babaeng nagsalita na biktima din daw siya sa mga ganong klase, huli-hulihan. No? So, ngayon, hindi na tayo magtatagal. Panoorin nyo to. So, bago tayo magpatuloy, gusto ko sana magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Motovlog, sa mga subscribers, sa mga hindi pa nagkapag-subscribe, please subscribe para patuloy tayo gumawa ng mga kahit ano-anong mga content. So, ito, panoorin natin. Kinipit, ipapadala raw sa dahig. Ngayon po, pakinggan natin directly from the horse's mouth kung ano nangyari kahapon. Palakpakan natin ang isang maisog na babae, Ate Rachel Calle. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nandito po ako sa inyong harapan, nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon ng Pilipinas ay wala nang makapitan. November 21, may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, ang PAO. Pagdating ko po doon sa opisina namin ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC. So that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw at gusto po nila akong dalhin doon diretsyo. From the elevator, dinala ako sa krami. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Hindi, wala po akong kasalanan. Hindi ako pupunta dun sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit ko ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningan ko ng pera pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga
Police. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at anim sa kanyang mga tao. Bigyan na po ng magandang posisyon, bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kong kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw nakikinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida Costa. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detained dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano, either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impacto. Dahil unang-una, wala po kasalanan sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2 abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para mapailan daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Kumuha sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Diba? Anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinan. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso at bibit-bitin kayo at dadalhin kayo doon sa Hague. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino kasi puta na ang gobyerno ito! Tupo yan! Tutulog lang! Pagkakin ng gobyerno, ito nung ginawa niyo sa amin. Kami na mamamaliyak mahirap o ultimo, kami dapat magtakol yung mga pulis. Kayo ang gumawa ng ganito sa amin. Araw-araw, mga kababayan, ako'y nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin niyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, ito na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ito presidente pinoto ko. Hiya ako. Oh, di ba? Grabe na, no? Sobra na, no? Sa tingin ko kasi, hindi naman siguro nagsasabi ng kasinungalingan yung babae kasi makikita mo siya pag nagsasalita, hindi scripted, no? Talagang tuloy-tuloy yung pinagsasabi niya. Hindi rin isang pagkakataon, marami, no? So, yun nga sabi ko dati, yung mga matataas na posisyon sa Pilipinas, no, ginawa nilang paano pa kaya yung mga ordinaryong tao. Ayun lang, masakit. Kaya
mahirap ng sitwasyon ngayon. So, ito lang. Sinishare ko lang sa inyo, tapos komentaryo ko konti. Ito lang masasabi ko talaga. Yung mga si Tatay Digong, former president. Yung anak, vice president. Yung isang anak, congressman. Yung bunso anak, mayor. Di ba? Politika na talaga. Laro ng politika. Pero grabe na. Grabe. Grabe na no kasi ah, gumagamit na ng posisyon. Inaabuso na yung mga posisyon nila. So, yun, komentaryo ko lang. Ngayon, kayo, pwede rin kayo magkomentaryo. Comment nyo lang. Yung mga supporters natin dyan na Pilipino, Pilipina. Ayun, willing tayo. Pwede kayong may ano tayo, may karapatan tayong mag komentaryo o ano yung nasa saloobin natin dahil sila ay isang public servant. Nasa gobyerno kasi sila. Nagsiservisyo sila ng taong bayan. No? So, may karapatan tayong magsalita kung ano yung hindi natin nagustuhan sa kanila. So, ako sa totoo lang, no? Usapan tayo kasi malapit na eleksyon. Ako'y nanawagan din para sa kaayusan ng lahat. Hindi lang para sa atin, hindi para sa akin, kundi para sa mga kinabukasan ng mga apo natin, mga anak natin, mga bagong henerasyon. No? Ako'y nanawagan, subukan natin. Street PDP laban lang tayo. No? Street PDP laban. Yun lang. Tapos, sa kanya-kanya, lokal natin, kayo na bahala kung saan kayo. Kasi iba-ibang lungsod man tayo, no? Iba-ibang lugar. Ngayong pag-usapan natin dito, nasyonal, itong kinakampanya ko sa nasyonal. Kinakampanya ko sa nasyonal, street PDP laban lang tayo. Makikita niyo naman yung mga pangyayari. Yung maintindihan natin kung anong tama, anong mali. May naiintindihan natin kung anong nangyayari sa dating administrasyon at nangyayari ngayon. No, di ba? Kayo nang bahala. Pero yun, sana isipin nyo na mabuti kung sino talaga ang iboboto. Ayun lang. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Motovlog. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.